Congressman, balikan lang natin yung suspension po, no. Meron pong nakapuna, in fact, si kahapon nakapanayam namin, nung isang araw si Congressman Leandro Liviste napunan niya na parang ito yata yung may pinakamaraming attendance sa Kamara. Ito pong para sa pagboto, no, laban dito kay Congressman Kiko Barzaga. So, kung ganito karami yung in attendance compare doon sa mga usual na budget deliberation diyan sa plenaryo, ibig sabihin parang naging priority nila itong pagsuspende kay Congressman Kiko Barzaga. Congressman. Nung Lunes po kasi yan no. Tapos ang alam ko lang po kasi during that day nagkaroon po ng uh, pagpupulong, nagkaroon ng majority caucus. Pero wala po kami doon kasi I'm part of the minority. Uh, Hindi ko alam kung ano na pag-usapan doon, pero ang nalaman ko na lang is that pagdating po namin doon sa plenary is up for nominal voting nga yung kanyang yung um, yung sitwasyon, yung kaso po ni Congressman Barzaga. Opo. At kayo po ba ay naniniwala na umabot na sa sukdulan ito pong ginawa ng kongresista? Kasi kung maalala natin po sir, panahon po ng nakalipas na administrasyon, marami din naman po siyang kritiko mula po dyan sa Kamara, lalo na yung mga galing sa makakaliwang grupo, kung ano-anong bansag, kung ano-anong mga akusasyon. Pero hindi po tayo nakarinig ng ganito po, no, na parang pinapatahimik sila. Ito mga social media posts nga po ang pinag-ugatan nitong mga naging basehan po, congressman. Kumbaga, nandun ba na sa sukdulan yung kanyang naging kasalanan o kumbaga pwede lang na mahilot at mapakiusapan lang muna na hindi naabot sa ganito po na magkaroon po ng suspension, or pwede naman na i-debate na lang po dyan sa plenaryo na i-call out, o sige, bakit mo nasabing ganito? Kasi nadudungisan yung pangalan ng Kamara. Magdebate, doon na lang po, Congressman. Ang in his situation po kasi kay Congressman Kiko, dahil dun po sa mga ginagawa niyang on social media nga, meron kasing mga naging complaint sa kanya. So meron nag-file ng complaint with the Ethics Committee. Kaya po nagkaroon ng hearing, kaya po yan na-aksyonan. Yung mga dati naman kasi na sinasabi nyo, wala naman po kasing cases filed or with the Ethics Committee. Kaya walang naging ganitong sitwasyon, no? So this is a unique situation because someone filed. Pero ang masasabi ko lang is that there were similar cases before na meron hong congressman na filean rin ng ethics complaint because of an incident na naging parang naging controversial yung congressman dun sa airport, and then nagkaroon ng clamor. Opo, pero during that time parang he was issued a reprimand. Pero pero dito po sa freedom of speech, Congressman, kasi ito rin yung mga nabanggit ni Congressman Suntay at iba pa nating mga nababasa sa mga komento, sa mga comment section po, na wala na bang karapatan ang isang kongresista, lalo na yung sa estilo din ng kanyang pagsasalita, kasi nasa bata pa ito, and yung style niya talaga is parang may dagdag na biro na seryoso na ganun po. Meron po bang kumbaga pagsisikil dito sa kalayaan sa pamamahayag po, or wala pong ganyan pag ikaw ay isang kongresista? Hindi, pagdating ho kasi dun sa complaint, Committee on Cooperative Development. Yes po, go ahead po sir. parang meron specifics na meron silang mga specific posts na parang yun ang nirereklamo nila eh. But syempre it will give the impression nga na since Kiko is very popular and he's saying a lot of things na hindi which are against the administration,
it gives really the impression na parang yung freedom of speech niya or his right to air his views are being curtailed. Opo, at nababasa ko nga rin po sa comment section, siguro kung ang binanatan daw ni Congressman Kiko Barzaga ang mga Duterte, for sure hindi daw yun unethical, Congressman. Ano po masasabi niyo sa mga ganun po na mapayag? Parang ganun na nga ho kasi yung nagiging impression. At mas marami naman tayo talagang problema na pwedeng pagtuunan ng pansin at marami rin problema ang Kongreso. Parang for me parang hindi ho napapanahon para ito ang talagang pagtuunan ng pansin. I disagree po as I aired my view nga nung doon po sa aking speech. Sabi ko medyo parang hindi yata commensurate yung pinataw sa kanya na parusa. Opo, bago Dun lang. sa- Opo. Opo. Doon po sa kanyang nagawa. Opo. Bago lang po si partner Almar po, Congressman, meron din pong nabanggit itong si Congressman Kiko Barzaga na unethical, pero hindi naman nila sinabi na hindi totoo yung mga sinasabi ko. Ano pong comment niyo po doon na Congressman? Hindi dinispute na kung totoo ba o hindi. Walang ganun po, Congressman. Tingin niyo po. That's why ako naman ho, siyempre hindi ko ho alam yung naging what do you call this, naging basis for the decision of for coming up with the decision na i-suspension ng 60 days. Siyempre, I have to respect the opinions of the committee and dun yung nagbigay ng decision, pero for me nga ho, para sa akin, hindi siya commensurate dun sa nagawa ni Congressman Barzaga. Yes, sir. Magandang gabi po, si Almar po ito. Sir, kumusta po? Yes, Almar. Yes, kumusta po yung 20th Congress, sir? Kasi nga, may mga kababayan tayo na na-encounter din po namin at mga nagsasabi po ng kanilang mga hinaing na naglalabas ng kanilang mga problema or kanilang mga masasabi nga dito nga sa 20th Congress na tila meron daw pinoprotektahan ng halos lahat ng mga mababatas at may iba pang nagsasabi na dapat i-abolish yung Kongreso dahil nga dito sa allegedly nga may mga korupsyon. Ang tanong po nila, sir, kung mapagkakatiwalaan pa po ba yung 20th Congress? Kaya nga po, if there's anything that we should be focusing on, lalo na dito sa 20th Congress, it should be yung hinihingi po ng mga tao, which is for the 20th Congress na ayusin talaga ng Congress na maging transparent. Yung number one, yung budget, ayusin namin yun. Tapos syempre, kasi di ba ho, yung distribution, parang hindi siya naging equitable. So dapat maging transparent siya at saka maging equitable. Yan po ang number one na dapat i-focus natin. Tapos lahat ho ng nakitang mga pagkakamali, dapat i-correct na talaga. Since alam na natin kung ano yung mga nangyari sa 2024, 2025, at yung katulad nung sinasabi po namin, yung unprogrammed funds, dapat ho talagang i-scrap na yung unprogrammed funds. Dapat kung magkakaroon man ng mga pagbabago, if there is the best time na magbago, it's now. So gawin na ho natin blockchain, lahat transparent. Tapos kung merong ipapasa, wala nang unprogrammed, supplemental budget na po ang gawin natin. Yan po ang hinihiling ng tao eh. At yan ang nakikita ko na dapat talaga pagtuunan ng pansin ng Kongreso ngayon. Kasi talagang walang-wala na pong tiwala ang tao sa Kongreso. At naririnig ko po yung mga sinasabi na, di ba, i-abolish na nga. And siyempre, kaya yan nagkakaroon ng ganyan. Kasi nga, hindi pa ho nila nakikita o nararamdaman na doon tayo papunta. And ito pong nangyari kay Kiko, kay Congressman Kiko, hindi po yan ang isa sa mga gusto, based on yung mga feedback at yung mga nakikita natin sa mga nagkukomento dun sa nangyari sa kanya, nakikita na po natin na talagang this is not what they want. This is not what the people want to see right now. What they want to see is, di ba,
for us to allow people like Kiko to just speak their minds. Diba? Wag na kaya parang ang naging impression nga is if there is a person speaking his mind, parang ang naging impression tuloy is gusto natin siyang patahimikin. Sir, kayo po bilang miyembro po ng 20th Congress, ano po yung parang nararamdaman po ninyo na ito na nga, marami nga sa ating mga kababayan na tila walang tiwala po dito sa 20th Congress po, sir? Well, like I said, hindi po ito pong nangyari nung isang araw. Tapos when he was trying to speak, parang pinigilan siya. Hindi ho nakakatulong sa imahe ng Kongreso. If we are trying to reform the image of Congress and to change the image of Congress, well, parang yung nangyari po na kay Kiko is hindi po talaga siya nakakatulong dun sa objective na baguhin yung image ng Congress. Sir, Yeah. Go ahead, sir. Opo, sige po. Sir, nitong nakaraang gabi ay na-interview na dito sa ating himpilan si Congressman Leviste at sinabi niya na distracted daw ang mga congressman dahil po dito sa flood control anomaly. Totoo po ba ito, sir, na parang hindi na nakakapagtrabaho ng maayos ang ating mga congressman dahil nga baka natakot na o matakot na madawit dito sa anomalya dito sa flood control, sir? Well, I guess that is his opinion. Pero kung nakita niyo naman, mabilis naman ho na ipasa yung budget. Tapos nagtutulungan naman ho lahat ng congressman na gawin yung mga dapat gawin. And yung committee hearings naman ho, tuloy-tuloy rin. And just the other day, we were able to pass 6 bills on the committee level. So, anim na bill ko po yung naipasa. Opo. So hindi naman ho totoo na hindi tayo nagtatrabaho. Talagang tuloy-tuloy, business as usual naman, tuloy-tuloy naman yung mga kailangan gawin. Naiiba. There are changes through the bills po na pinapasa natin. Marami naman ho kayo maririnig na pinapasa natin yung mga AI, yung mga blockchain. So ang importante lang ho is that these measures be actually passed into law. Ngayon, kung mapaprioritize po yan ng administrasyon, everything that will make the transactions, everything that will make the budget and the departments transparent, I think magbabago ho ang pananaw ng tao. Opo. Congressman, si Admar po ito ulit. Sir, ito pong 2026 budget, kamusta po yung assessment po ninyo? Compare sa nakalipas natin na mga budget na na-question nga later on nung ini-implement na po ito. Dito sa 2026 budget po, ano po ang tingin po ninyo, sir? Hindi pa naman ho kasi siya tapos. So malalaman natin once mapirmahan yung GAA. Pag lumabas na yung Senate version, tapos matapos yung bicameral conference, malalaman ho natin kung yung lahat ng mga in-introduce po natin na gusto natin na magpagbabago talagang papasok. Pero ang malaki hong pinagbago is talagang from the House version, ang alam ko is natanggal po wala pong flood control ngayon. Kasi they are doing this pending the drafting of a master plan. So, kailangan magkaroon ng master plan. Tapos marami naman hong changes na nai-introduce katulad ng I know there are reforms na kasi parang dati meron mga project na pwedeng ma-undertake kahit hindi dumaan sa RBC. Parang ganun. Opo. RDC, sorry. Opo. Kong, naalala ko po nung nakapanayam namin si Congressman Sidro Ungab po, nabanggit Opo. niya na during this past budget, itong 2025, at ito din yata nakalipas, napansin niya na yung mga malalaking mga proyekto daw, yung mga key projects, kahit pa nung mga nakalipas pa na mga administration, hindi daw napaglalaanan ng pondo at mas nauuna pa yung mga unprogrammed
na mga proyekto. Ito rin po ba yung nakita ninyo? And at the same time, dito po ba sa 2026 budget, mas priority na ba yung talagang matagal ng mga programa, yung mga key projects mismo, Congressman? Well, based ho dun sa 2026, hindi na ho nila, ang alam ko is, before kasi parang natatanggal yung mga, for example, yung foreign assisted projects. So yung mga support to foreign assisted, nababawasan. Pero yung, with regards to yung tinatanong nyo, kung yung unprogrammed, hindi pa ho natin masasagot yan. Pero dun ho sa 2025, as early as January, merong mga unprogrammed na napopondohan. So, yan ho yung sinasabi natin na dapat ho, pwede naman tanggalin kasi dapat yan dumadaan yan sa supplemental. Na Opo. talagang para maging transparent siya. Opo. Meron din kasing pag-question dito po sa mga klase ng proyekto. Halimbawa, dito po sa mga unprogrammed na malipit, dyan mga isinisingit, yung mga insertions which is flood control. Kung i-compare mo doon sa mga malalaking proyekto, which is common dyan is yung mga foreign assisted, grabe kasi yung pagpaplano at pag-aaral doon sa proyekto na yon. Kung ihahambing daw dito sa mga ganitong klase ng proyekto like flood control or yung mga unprogrammed na isiningit diretso po. Kaya nga, merong nagsasabi na yung mga lugar na binabaha na meron namang flood control, pero hindi siya, kumbaga, yung parang integrated talaga. Kasi nga, walang malaliman na pag-aaral, unlike dito sa mga malalaking mga proyekto. Pero, ang question is, bakit napaglalaanan pa yun ng pondo? No? Yung binabawasan pa yun ng pondo or totally hindi pinopondohan, yung mga foreign assisted, na yun talaga yung mga proyekto na pinag-aralan talaga. Why not? Itong mga flood control projects na ito, dapat isa-ilalim din. At kumbaga, ibilang talaga sa mga merong plano, pero malaliman yung mga pag-aaral dito po. Kasi baka ang nangyayari, Congressman, pinipingpong lang natin yung baha. Halimbawa, meron din nagsasabi sa mga balita na kung kailan daw nagkaroon ng flood control project sa kanila, mas binabaha na raw sila. May mga ganyan tayong mga kwentong naririnig mula sa mga residente po ng mga ilang mga lugar dito po sa ating bansa, Congressman. Your thoughts on this? Opo, kaya nga po talagang it's very important na tanggalin na natin yung flood control and then tanggalin pala yung unprogrammed kasi yung kaya ho nagkaroon ng mga ganyan yung unprogrammed kahit hindi maglagay ka ng mga title or yung mga project na hindi siya shovel ready, as in pag hindi shovel ready ibig sabihin hindi dumaan sa RDC, walang stationing, tapos walang project study. Hindi siya talaga nagkaroon ng feasibility study. Yun yung mga napondohan po ng mga unprogrammed. Kaya kung tatanggalin natin yung unprogrammed, isipin nyo meron po tayong pondo na maiipon na magagamit naman natin dun sa talagang kailangan ng mga proyekto. Kaya nga ho, actually meron hong ngayon na mga nagsasuggest na sinasabi na kung bibigyan natin ang lahat ng munisipyo ng 50 million pesos, aabutin lang yun ng around 75 or 78 billion. As compared to sa mga nagagastos natin sa unprogrammed, nabigyan mo na ng 50 million pesos lahat ng munisipyo. Yung munisipyo, alam na alam po nila kung ano kailangan nila. Opo. Nababanggit niyo po yung mga lokal na pamahalaan, mga munisipyo, mga bayan po. Sa panayam din po namin sa mga local chief executives, mayroon din silang nakikita, no? Na double standard nga, no? Dahil pag sila ang nag-implement ng initiative na magkaroon ng proyekto, ang daming proseso, ang daming mga plano, proseso, imimit nila yung mga requirements po. Compare dito sa mga isiningit lang, no? Sad to say, itong mga siningit lang daw ng mga congressman doon sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga bayan, mga syudad, mabilis po yung pag-aproba ng budget, mabilis agad yung pero sa kanila na talagang masusing pinag-aralan,
minsan napakatagal pa bago ma-implement, Congressman. Ito po ba yung mga nagiging realidad sa ground po sa inyo pong paningin? Opo, kaya nga po parang ngayon kahit sa Senate at dito rin sa House gusto po natin itulak na yun nga, dapat nga maging transparent yung budget tsaka mas maging equitable. Kasi ang basis dapat talaga is lahat shovel ready, lahat dumaan sa RDC or lahat na pag-aralan, lahat may feasibility study, lahat very specific na mayroong stage. At very equitable ang ngayon. Now is the time. Ngayon ang pagkakataon para yung budget tignan natin na mabuti. Tapos mas bigyan natin ng prioritization yung nga talagang dapat puntahan nung pera. Dapat yun kung saan dapat focus yung investment. Kasi yung economic activity. So hindi tayo basta-basta naglalagay ng mga kalye or mga tulay doon sa mga hindi naman masyadong dinadaanan. Doon sa talaga Opo. Mm-mm. Yes, Congressman. Mm-mm. Opo, napuputol-putol po yung audio natin na Congressman. Okay, ayun sila. Mobile po kasi si Congressman at alam niyo naman po yung internet natin dito sa Pilipinas. Makadaan ka lang sa may lubak, nawawala agad. O ayan, okay. Congressman, bilang panghuli na lang siguro, sapat ba? Kung mai-implement talaga. Narinig niyo po ako? Yes, okay na po, Congressman. Huling tanong ko na lang po, Congressman, no? Kasi ang role po ninyo, tagagawa po kayo ng batas dyan po sa Kongreso, sa Kamara, sa Senado po, no, tagahimay. Kung tutuusin po ba, sa bilang po ninyo, kasama na ang mga staff, mga 300 plus po kayo, more or less. Meron pang Senado, meron pang sa side ng executive. Kung nagagampanan po ng tama ang trabaho po ng bawat isa po dito sa paghihimay po ng budget at pagtitiyak na mailalaan talaga ang pera sa taong bayan, kung talagang nagtatrabaho ng tama, makakalusot po ba yung corruption po, Congressman? Sa dami po ng mga mata ninyo, kabilang na po yung mga staff din ninyo dyan po sa Kamara, sa Senado, pati nga sa Office of the President, para busisiin ito. Kaya po sa bilang ninyo at sa kapangyarihan po ninyo na masawata itong problema po sa corruption po, Congressman? Siguro ho dapat kasi lahat ng proseso talaga kahit kasi gaano kadami yung nakatingin pero if the process will not be transparent and hindi ho namin for example makikita kung ano yung ginagawa ng BICAM, siyempre meron pwedeng lumusod dyan katulad ng mga nangyari in the past. But if the government will be sincere in wanting everything to be transparent, kaya nga ho gusto natin yung blockchain, yung lahat ho makikita ng, di ba? Ngayon ho, meron tayo nung BARC, tapos kailangan lang ho everything is well communicated. Tsaka wala hong problema yung both houses na ipakita sa tao na kung ano man yung mga amendment na inintroduce, sino nag-introduce, ano yung justification niya, magkano yung amendment, saan mapupunta. Dapat ho lahat yan nakikita. And walang problema na pag-aralan natin, na makita ng lahat ng miyembro, and we are given the ample time para pag-aralan yung mga amendments na inintroduce bago papirmahan sa presidente. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga manonood. Si Mabuhay. Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal Jr. na pag-usapan natin yung issue kay Congressman Barzaga. Pinagkakabalan ngayon ng